Sige po, let's pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for another time that we are here together to study your word. Bless our devotion. Prepare our hearts to receive your word to us. Thank you, Lord. Maraming salamat po. And I truly believe na sasamahan niyo po kami, kausapin niyo po kami sa inyong mga salita. In Jesus' name, amen. In the book of Psalm 103, verses 1 to 5, Psalm 103, verses 1 to 5. Sabi dito, praise the Lord, O my soul, all my inmost being. Praise His holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. So pinamagatan ko po itong devotion natin this morning. According sa binasa ko natin, let's command our soul to praise the Lord. So let's command our soul to praise the Lord. Si David ay sinabihan niya ang kanyang soul na inutusan niya na sumamba magpuri kay Lord. Ayun ang tanong ko dito, pinag-aaralan ko daw, sabi dito, sabi ni David, you my soul, I worship the Lord or praise the Lord. Inisip ko lang, bakit kaya hindi niya sinabi na praise the Lord, oh you my body. Bakit kaya hindi yung katawan ng inutusan? Bakit kaya yung soul instead na body? Why is not the body? Kasi yung naman ginagawa natin, our body ay ginagamit natin para kumanta, pumalakpak, taas ang kamay, that we can praise the Lord together. Bakit sinabi ni David, you, my soul, praise the Lord? Bakit niya inuutusan? Sa aking pag-aaral, sa aking personal na pagkakaintindi ko rito, yung body, I truly believe, mas madaling utusan kaysa yung soul. Kasi yung body, si Jezer, pag narinig ko yung beat, yung katawan niya sumasabay na. Hindi mo na kailangan utusan. Pag may tagtugan ng beat, may rhythm na kagad na gano'n. So, yung body, hindi masyado mahirap utusan kasi lalo na kapag ang lahat na ay nagtataasan ng kamay, pwede ka na magtaas ng kamay. Lalo na, kung lahat ay kumakanta na, posible naman hindi ka mapakanta kung gustong-gusto mo pa yung kanta. Sigurado ako yung dila mo, yung bibig mo, bubo ka na yun. At makikanta ka na rin. Pero sinabi ni David, praise the Lord, oh my soul. Instead ng praise the Lord, oh my body. Sabi niya, oh my soul, bakit soul? Ano ba meron sa soul? Kasi ang soul ay merong tinatawag na emotions, may tinatawag na intellect, ay may tinatawag na will. So, mahalaga ho yung body to worship the Lord, mahalaga na itaas ang kamay, mahalaga na pumalakpak, mahalaga na kumanta, pero there's more deeper on that. May mas malalim pa pala doon. Kasi ho, yung mas malalim na parte ay mas mahirap pagalawin. Mas mahirap pagalawin ho yung nasa loob. Mas mahirap na talagang sumumba kay Lord. So, ibig sabihin, ikaw na katawa, ikaw na soul ay sumamba sa Kanya, ang iyong isipan ay ituon mo sa Kanya. Di ba hindi madaling gawin yun? Kung pwede nga nakataas ang kamay natin, kung pwede papalakpak tayo, kung pwede nga sumasayaw ka na, pero ang isip mo ay malayo. So, soul, my soul, praise the Lord. Sa Kanya mo lang ibigay ang pagsamba, pasasalamat. So, ngayon,
Pwedeng nasa isip mo na siya, pwedeng kumakanta ka na, nagpupuri ka sa kanya, pwedeng ginagawa mo na yun, pero yung emotions mo ay wala doon. At yung emotions mo, yung feelings mo, wala doon. Pwede mo tayo kumakanta, pero hindi mo dinadamdam yung kinakanta mo. It's the same thing dito sa praise and worship. Kaya ito po pinag-aaral natin kasi devotion ng praise and worship to. Pwede kumakanta ka, pumapalakpak ka, pero wala sa puso mo, walang feelings. Alam niyo ba yung mga, kahit hindi ganun kagaling kumanta, pag nasa puso may feelings, nakaka-bless mo, nakakadala. Pero kahit gano'n may mga magagaling kumanta, pero wala sa puso nila, hindi nila siniseryoso, hindi nila iniintindi kinakanta, wala sa kanila, basta makakanta lang, hindi mo nakakatats. So, sabi ni David, ikaw na soul, ay sumamba kay Lord with your thoughts, with your emotions, and with your will. Ito yung will. Lahat po tayo dito. Hindi mo feel na kumanta kayo. Amen? Maaaring ngayong umaga, mabigat ang iyong kalooban na pumunta rito. Kasi naantok ka ba? Kasi napagod ka hapon o napuyat ka. Hindi gusto ng soul mo na gawin yun. It's not your will. I don't like to do it. Pero inuutosan ni David, ikaw, gawin mo, gustuhin mo, lukupin ng kalooban mo. It's supposed to be your will to do it, to serve, to praise the Lord. Sinuutusan niya ang kanyang soul. So, ngayong umaga, maaaring hindi mo feel na kumanta, pero utusan. So kaya title mo, Let's Command Our Soul to Praise the Lord. Utusan pala. Kailangan inuutusan yun. Amen. Natin ba kayo? Amen. Huwag tayo papayag na ang kawayo ay mapigilan tayo sa dapat gawin natin na sumasamba sa Kanya. Ngayon, sa second sentence, sa first sentence pala ako, praise the Lord, O my soul. And then, all my inmost being. Talaga yung panloob. And then, praise His holy name. Ito na ngayon. Bukod sa inuutusan ni David ang kanyang soul, sa kanyang isipan, sa kanyang emotions, sa kanyang will. Ito na, purihin mo siya because He's holy. The God that you're serving, the God that you're praising is holy. Ano ibig sabihin itong holy? Ibig sabihin nun, holy, He is righteous, He is perfect. Ikaw ay nagkakasala, ikaw ay nagkakamali, ikaw ay may mga pagkukulang. Lahat tayo dito, ewan ko po, lahat tayo may pagkukulang nagawa in the past days, in the past hours. Kanina lang siguro pagising, may nagawa natin pagkakamali. Ngayon, lalapit tayo, hindi basta-basta tayo tatayo dito, hindi basta-basta tayo makakanta lang, lalapit ka sa Holy God. Amen? Naintindihan ba natin yun? Hindi lang basta tayo magagaling tumugtog at kumanta. You are serving a holy God, a perfect God. So, my soul, ikaw ay sasamba sa Kanya ng buong puso, ng buong isip. At gagawin mo ito, utusan kita na gawin mo yan. Dahil ang sasambahin mo ngayon ay perfect God, holy. At ikaw, ang gagawin mo ngayon ay magpakababa, and surrender your life. Pag sinabing holy, you are talagang sinasabi, you honor Him, you respect Him, and then you fear God. Yung Holy God na gusto natin na bumaba dito, na samahan tayo, ay talagang nire-revere natin, ino-honor natin, nire-respect natin na siya ay holy. Ngayon, lahat tayo dito may mga pagkakamali, may mga pagkukulang. May sinasabi si David. Inulit niya ulit. Inutusan niya ulit ang kanyang sarili. Verse 2. Praise the Lord, O my soul. Ngayon, para magawa mo to, na soul, na kaluluwa ko. Ito, para magawa mo, forget not all His benefits. Para magawa mo magpuri sa Kanya, huwag mong kakalimutan lahat ng benefits na merong ginagawa si Lord sa buhay mo. Isa-isahin mo natin. Ano itong mga benefits according sa mga talata? Ano yung mga benefits na natatanggap mo? Natatanggap mo araw-araw sa iyong buhay. Una ho dito, He forgives all your sins. Amen? All your sins. Paniwalaan mo na si Lord ay nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Naniwala ba kayo? Sino hindi nagkasala the whole week? Sino nagkasala ng konti lang? Sino nagkasala ng napakaraming kasalanan? Pero, marami, medyo, konti, lahat yun ay kasalanan. Pero sabi dito, lahat ng kasalanan mo, lahat ay kaya niyang patawarin.
Minsan napakahirap pong, it's hard to understand that. Pero that's His nature, that's His, siya ay loving God, He is willing to forgive our sins. So ngayon, dahil pinapatawad ka niya sa iyong mga kasalanan, sa lahat ng pagkukulang mo, utusan mo ng soul mo, na honor mo si Lord, magpakumbaba ka sa Kanya, hihingi mo ng tawad ang iyong mga kasalanan, and He is willing to forgive all our sins. Amen? In 1 John 1:9, if you confess your sin, He is faithful, He is just, to cleanse us and purify us to all our unrighteousness. Mahirap intindihin to. Minsan, mahirap na paniwalaan na kaya kayong patawarin ni Lord sa aking pagkakasala, sa aking mga pagkukulang. Yes, He is willing to forgive us. Ito kung paano ang katanungan, paano kung paulit-ulit? Saan naman okay paulit-ulit na pagkakasala natin, pagkakamali na gagawa natin? I pray na talagang pag nagkasala ka, lalapit ka talaga kay Lord, hingi ka ng tawad. Ito malungkot ano. Pag nagkakasala ka, palayo ka na ng palayo kay Lord, yun ang malungkot. Sana hindi mo tayo ganun. Sana pag nagkakasala tayo, lalo tayong nagpapakumbaba sa Lord at humihingi ng tawad. At maniwala ka na kaya patawarin ni Lord ang kasalanan natin at kaya niya hong ayusin ang buhay natin. Pangalawa ho, hindi lang niya kayang patawarin lahat ng kasalanan natin. He heals all your diseases. Kaya din niya na pagalingin lahat ng sakit daw. So, pag sinabi natin siyempre na sakit, unang papasok sa isipan natin ano? Siyempre yung physical natin, di ba? Yung health natin. Ngayon, lahat naman tayo ay nagkakasakit. Lahat tayo ay dumaan din sa COVID. Na-COVID tayo lahat. Sino ba hindi na-COVID dito? Good for you kung hindi ka na-COVID. Sino na dito ay hindi sinisipon? Lahat tayo nasisipon. Lahat tayo ay nakabutan ng lagnat. Yung mga ganong klaseng sakit. Pero we thank God na si Lord itinutulungan tayo makarecover. Amen? Amen. Kanina lang, pagbawa ko, sabi ko, ano ba yan? Kaya pagka every Sunday na pagbawa ko, nahihilo ako. Tapos, isa lang laging sinasabi ni Ludi, kasi tatayo ka sa harapan, at saka maglilingkod ka kay Lord, alam mo nung nakaaway, hindi masaya doon. So, gusto niyang pigilan ka. So, but I thank God na every time I stand up here, talagang testimony ko na si Lord ay hindi niya ako pinababayaan. That's what I believe. So, doon pala makikita mo na si Lord ay hindi nagpapabayaan. Amen? Maaaring iba sinasabi na lagi na lang may sakit or may mga katanungan tayo ba't nagkakasakit, pero si Lord di naman nagpapabaya sa mga sakit natin. Yung mga maliliit na karamdaman at maaaring yung mga malalaking karamdaman ay kaya din pagalingin ni Lord. Pero ano nyo ba sa Isaiah 53 verse 5? May higit pa dyan na pinagaling ni Lord. Hindi lang ho sa physical. Isaiah 53 verse 5. Sabi dito, but He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him. And by His wounds, we are healed. Alam nyo ba, pag narinig natin yun, siyempre, yung iba, laging tinutukoy, lalo kung ikaw ay mahilig sa mga healings, miracles, ang laging tinutukoy dito, laging physical. Pero, isipin mo, yung tinutukoy talaga dito, He was pierced for our transgressions. Siya po ay talaga hong nagdaan ng hirap, sakit, nasugatan hanggang dumanak ang kanyang dugo. He was crushed for our iniquities. Para sa iyong mga kasalanan, sa iyong mga pagkukulam. Ang pagkukulam. Iba na yun. Yung mga pagkukulang. Nandito yung magkukulam. Alam niyo, si Ludi Ludi kasi minsan pagka may mga, alam ko biro lang naman yan, pagka may mga sakit-sakit siya, may kung kulam yata sa ganun. Hindi ko nasasabi kung may binabanggit siya pangalan. Yung may galit sa kanya na. So,
lahat ho ng ating mga transgressions, mga iniquities, mga pagkukulang natin, mga iniquities, na dapat ikaw ang mag-punish sa iyong kasalanan, siya ang naparusahan. Bakit? That brought us peace upon Him. So, ito ay para magkaroon ka ng peace with God. Kasi lahat tayo, we were all sinners, and the Lord was angry with us. Galit si Lord sa atin, pero noong siya ay naparusahan, napako sa cross, nagkaroon tayo ng peace with the Lord. So, yung peace na to, na instead na mapunta ka sa impyerno nga, ay, you know na when we die, you're going to eternity in heaven. And then sabi dito, and by His wounds, we are healed. Yung pa lang ay, oh my soul, praise the Lord. Hindi lang ikaw ay pinatawad sa lahat ng kasalanan mo, ikaw pa ay pinagagaling sa mga sakit-sakit, mga rayo-rayunga, mga gout-gout. Pero the most important thing, pinagaling ka ni Lord, by His wounds, you are healed. Ibig sabihin naman, nagkaroon ka ng peace with God. And you know, na meron kang access sa Lord kasi kahit anong worship na gawin mo ngayong umaga, kahit anong worship, if we don't have peace with the Lord, hindi magiging karapat-dapat yung ating pag-worship. Kasi galit siya sa atin. Sabihin niya lang, ayun lahat ng mga kasalanan, hindi ko naririnig ang iyong worship. But because of what He had done to us, we can worship Him. Number 3, hindi lang ikaw ay pinagaling sa mga sakit. He redeems your life from the pit. So again, siya ay nag-iingat sa atin araw-araw. Salamat sa Lord, iniingatan niya tayo. Amen? Siya ang nagliligtas sa iyo araw-araw sa pagbibiyahe, sa pagdadrive. Araw-araw siya nag-iingat. Pero ang pinaka-importante sa lahat daw, iniligtas ka na nga niya from eternal punishment. That's the most important thing. Meron ka ng kasiguraduhan, may mga suffering man dito, may mga pagsubok, may mga trials. Huwag na huwag tayo magtatampo kay Lord kasi minahal ka ni Lord. Papaano? Ito po. Ilan na ba ako? 1, 2, 3. He crowns you with love and compassion. Ito masarap. Masarap po na manalo ho ng crown. Manalo ho ng trophy. Magkaroon ng mga medals. Masuotan ka ng medalya. Dala-dala mo. Ang sarap po mabigyan ng gano'n. Pero ano yun ba? Sabi dito, oh my soul, praise and worship the Lord kasi ikaw inilagyan ng crown ng kanyang love and compassion. So napakasarap nun araw-araw sa paglabas mo. Yung mga nanalo ng Miss Universe, nakakahiya naman siguro, sasakay ng bus, nakadala-dala niya ang crown. Hindi naman siguro sasakay sa bus. O punta sa mall, naka-crown lagi gano'n. O kaya punta sa beach, lagi naka-crown. O kaya ikaw ay first honor, dala-dala mo, medalya mo lagi, suot-suot mo. Parang napaka-weird naman, di ba? Suot-suot mo, dala-dala mo mga trophy mo na panalunan mo. Kasama mo lagi, parang napaka-weird naman pag gano'n. Pero ikaw, ito, dinigyan ka ng crown, dala-dala mo yung kanyang love, yung kanyang compassion, yung kanyang pagmamahal, yung kanyang awa. Ay kasama mo araw-araw sa kamay magbunta. So, oh my soul, praise the Lord. Yes. That's why David is commanding his soul. Inuutusan kita, ikaw na kaluluwa, na natutulog, natatamad-tamad, na walang gana, na sumamba sa kanya. Ang daming benefits. Pinatawad ka niya sa lahat ng kasalanan mo. Ikaw ay kanyang pinagagaling at pinagaling na mula sa pagkawalay kay Lord. And then He redeems you. Hindi lang iniingatan ka niya araw-araw, kundi niredeem ka niya. Iningatan ka na niya at hindi ka na madadalhin ng kasalanan mo sa impyerno. So that's a blessing. And then araw-araw, yung pagmamahal ni Lord, He crowns you with His love and His compassion. And lastly, He satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Ito maganda na sa pagsamba mo kay Lord, sa pagpupuri mo sa Kanya, isasatisfy niya ang iyong soul sa Kanyang mga kabutihan, sa Kanyang kagandahang loob. At ito maganda po, pagka talagang seryoso ka na soul na sumasamba sa Kanya, masarap po uuwi tayo. Ito po maganda, na kasing lakas ng isang kabataan. Amen. Ang sarap lang kung gano'n. Di ba? Lagi niyong sinasabi,
sa sarili natin, sarap naman bumalik ng kabataan tayo. Wala tayong mga sakit-sakit. Walang mga hilo-hilo. Walang mga gout-gout. Sarap balikan ng pagiging kabataan. Kaya kayo mga kabataan, enjoy niyo yung pagiging kabataan niyo. Huwag lang magiging wild ha. Lalasing, ganyan. Kung saan-saan magpupunta. Ang gusto ni Lord, pag naranasan mo siya, yung desire ng heart mo with His good things, yung kanyang kabutihan, yung kanyang kalandahang loob, ay talagang sulit na satisfy ka na nagsamba ka kay Lord. At masarap po, paglabas natin dito ay parang refreshed, renewed, katulad ng isang agila. Amen? Gusto niyo ba lumipad tayo mamaya? Paglabas. Masarap po, ano? Sama-sama tayo. Ito pa maganda. Sama-sama tayong lumipad ng magandang pangarap for His glory. Sana po may maganda tayong pangarap po sa gawain ni Lord. Nang gawain dito sa iglesyang ito ay talagang everybody talagang willing to serve God with all their best. Yung attitude na tama na talagang iisa lang yung espiritu natin. Si Lord ang pinaglilingkuran ko, si Lord ang inaawitan ko dahil sa kanyang kabutihan sa akin. Ngayon po, kapag iisa yung attitude natin, napakasarap po pag may mga bisita ho tayo, may mga dumadalo dito. Alam niyo ba, yung church doon, pag umattend kayo, ang sarap magpuri doon. Ayaw niyo ba yung gano'n? Masisigla sila. Hindi ho. Ayaw ko ulitin yung matatanda. Hindi ho yung parang mga sumasamba tayo dito, wala nang kabuhay-buhay. Wala nang lakas. Parang mga 90 years old na. Hindi, mas malakas pa yung mga 90 sa atin. Ibig sabihin nyo, parang mahihina na mga tuhod. Kasi walang gana, kasi yung soul nila, hindi nandoon. Sana hindi yung ganon. Sana ho, pagka may bisita ho tayo, may matay na feel nila yung presence ng Lord, talagang mga tao doon ay seryoso na sumasamba kay Lord. So ngayong umaga, let's command our soul to praise the Lord. Utusan mo. Kung wala kang gana ngayon, napagod ka, marami kang iniisip, utusan mo, utusan mo katulad ni David, inuutusan kita na sumampa, magpuri kay Lord. So, kapag inutusan mo yung soul mo, susunod na lang ako, automatically susunod na lang ako, ang kamay, papalakpak, tataas, susunod na lang ngayon. Pero pagka hindi na itama ang soul, makikigaya ka lang. Ang bigat ho nun. Nakikigaya ka lang. Anong mangyari pag nakigaya ka lang? Pag uwi mo, baka instead na bless ka, baka inis ka pa eh. Ayaw natin pagkatapos sa praise and worship, iingay ng tugtugan. Hindi kami sabay-sabay. Kabuisit. Kabuisit ka pa tuloy. Masama ako yun. Hindi ka kumakanta para sa magandang tugtugan lang. Kumakanta ka para kay Lord. Kaya ka tayo may practice para may ayos din. At saka may devotion tayo. So let's make our hearts, our life worthy before the Lord because He is holy. Amen? So ulitin ko, may benefits na natatamasa tayo araw-araw. Yung kanyang pagpapatawad sa mga kasalanan. He forgives all our sins. He heals all your diseases. He redeems your life from the pit. He crowns you with love and compassion. And He satisfies your desires. So yung desire mo na makapag-serve, makapag-worship sa Kanya, kaya niyang i-satisfy. Uuwi ka na punong-puno, pinagpala, at parang isang kabataan na na-renew at lilipad. At gagawin pa, lalo pa every Sunday sa palago tayo ng palago at palalim ng palalim ang ating pagsamba sa Kanya. Amen? Amen. Let's bow our heads together. Let's command our soul to praise the Lord. Kung si David na king, hari, kinakausap ng Diyos, sinasamahan ni Lord, a man after God's own heart, pero sinabi niya sa kanyang soul, praise the Lord, O my soul. All my inmost being, praise the Holy God. Praise His holy name. Ngayong umaga sa pagtayo natin, sa pagkanta mo,
sa pagtugtog mo ng mga instrumento. Gamitin mo ang iyong buhay. Utusan mo ang iyong soul na sumasamba talaga at nagpupuri sa Kanya. Sa Kanya ka kumakanta. Sa Kanya ka tumutugtog. Gawin mo ito ng may kagalakan. Gawin mo ito ng may kasiyahan. And let the Lord use our life for His glory. Lord, kung may mga kasalanan po kami, patawaran niyo po kami, Lord. Sa lahat ng aming mga pagkukulang na naisip, nagawa, sinadya at sinasadya. Kung ito maaaring makapagpigil sa aming pag-worship sa inyo. If we have done sinful things, Lord, please forgive us. Forgive us, Lord. Help us, Lord, na hindi malayo sa inyo. Tulungan mo kami, Lord, at lalong lumapit sa inyo. At baguhin niyo po kami. Ayusin niyo po kami. Itama niyo po yung mga pagkakamali namin. At ngayon, Lord, inahanda namin ang aming puso. Use our life, Lord, as your instrument to lead your people, the congregation, to worship you and a real, a true worship today. And may your presence, our holy God, would dwell in this place. That you would satisfy our soul. That you would bless our life today. We love you. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray.